Kamusta mga ka-Clover? Handa na ba kayo sa isishare kong pampaswerte sa inyong buong taon ng Year of the Wood Snake? Narito ang 5 maswerteng halaman na dapat nyong ilagay sa inyong hapagkainan kasama ang inyong prosperity bowl at mga handang pagkain sa pagsalubong ng New Year. Mas maganda pong lagyan natin ng mga masuswerteng halaman ang ating hapagkainan na may mga special na pagkain sa pagsalubong ng New Year para lalong maging prosperity ang ating New Year at ating buong taon. Number 1, money plant or yung potos. Kilala ang halamang ito bukod sa madali siyang alagaan at sinasabing nagdadala ng kayamanan at swerte sa tahanan. Ito ay isang popular na houseplant na kilala sa mga hugis puso nitong mga dahon at may kakayahang magdala ng swerte at yaman sa Feng Shui. Ang potos plant ay simbolo din sa pag-unlad sa iba't ibang aspeto ng buhay, pagkakaisa at balanseng enerhiya sa isang lugar na nagdudulot ng kapayapaan at harmonya. Ang potos plant ay madalas na nauugnay sa pag-akit ng yaman at positibong enerhiya at siya ring bilang air purifier. Tinutulungan nito na maalis ang mga negatibong enerhiya upang mapalakas ang elemento ng kahoy sa year 2025 at nagpo-promote ng mabuting kalusugan at pagkakaisa sa pamilya. Number 2 ay ang ating jade plant. Ang jade plant ay simbolo ng kayamanan at prosperity. Inilalagay ito sa mga lugar na may magandang chi, energy tulad ng sulok ng sala o opisina sa Feng Shui. Ang jade plant ay kadalasang tinuturing na halaman ng swerte at yaman. Naniniwala ang mga tagasunod ng Feng Shui na ang jade plant ay may kakayahang makaakit ng positibong enerhiya at magdala ng kasaganaan sa buhay ng isang tao. Sa Feng Shui, ang kulay berde ng jade plant ay nauugnay sa pera at kayamanan. Pinaniniwalaan ding ang jade plant ay nagbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Sa Feng Shui, ang jade plant ay dapat nilalagay sa timog silangan na bahagi ng bahay. Ito ang sektor ng bahay na nauugnay sa yaman. Sa opisina, ay maaari mo rin itong ilagay sa desk upang makaakit ng swerte sa negosyo. Sa living room at dining room ay para sa pangkalahatang swerte at positibong enerhiya sa tahanan. Number 3, Lucky Bamboo. Ang Lucky Bamboo ay simbolo ng good luck at health. Inilalagay ito sa mga lugar na may tubig tulad ng aquarium o fountain. Ito ay isang uri ng halaman na magdadala ng swerte sa pamilya. May mga meaning ang bawat stalk o bawat tangkay ng Lucky Bamboo. Ang isang stalk ay kinakatawan ang pagiging simple at makabuluhan ng buhay. Ang 2 stalk ay simbolo ng pag-ibig at pagsasama. Ang 3 stalk nagdadala ng kaligayahan. Ang 4 na stalk ay hindi karaniwang ibinibigay ni Feng Shui dahil sa paniniwalang maaaring makaakit ng negatibong enerhiya ito. Ang 5 stalk ay kinakatawan ng 5 elemento ng kalikasan. Ito ay ang hangin, tubig, lupa, apoy at kahoy. Ang 6 na stalk ay nagdudulot ng mga pagpapala. Ang 7 stalk naman ay simbolo ng kalusugan. Ang 8 stalk ay nagdadala ng yaman at kasaganaan. Ang 9 na stalk ay nagdudulot ng swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang 10 stalk ay kinakatawan ang pagiging
pagka-perpekto o pagka-kumpleto. At ang 21 na stalk naman ay nagdudulot ng lahat ng uri ng pagpapala. Ang bilang ng mga tangkay ay maaaring piliin depende sa iyong mga hangarin at intensyon. Number 4, Peace Lily. Ang peace lily ay simbolo ng kapayapaan at harmony. Inilalagay ito sa mga lugar na madalas pagdaanan ng mga tao, tulad ng sala o dining area. Ang peace lily ay kilala sa kakayahang linisin ang hangin sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga negatibong enerhiya. Sa Feng Shui, ang mga halaman ay simbolo ng buhay at paglago. Ang peace lily ay itinuturing na simbolo ng yaman at kasaganaan. Ang mga dahon ng peace lily ay sinasabing may kakayahang mapakalma ang tensyon at stress. Ang puting bulaklak ng peace lily ay simbolo ng kadalisayan at kapayapaan na maaaring makaakit ng positibong enerhiya sa tahanan. Number 5, Snake Plant. Ang snake plant ay simbolo ng mahabang buhay, kasaganaan at good fortune. Mabisa sa paglilinis ng hangin at pag-aabsorb ng negatibong enerhiya. At ang pinakamagandang ipwesto ito ay malapit sa pintuan upang makaakit ng positibong chi. Mas maganda ring meron kayong dwarf na snake plant kagaya nitong sa akin. Ito yung aking snake plant. Itong snake plant ay maganda na itabi sa inyong prosperity bowl sa New Year. Naku po mga ka-clover, kapag itinabi nyo ang prosperity bowl at ang inyong dwarf snake plant sa inyong special na handa sa pagsalubong ng New Year, ay talaga namang mararamdaman nyo kaagad ang saya at kakaibang pakiramdam ng mga ito ay sasalubong din ng kasaganahan sa inyong buhay. Maging positibo tayo sa mga pampaswerteng ito at tiyak na ang mga positibong enerhiya sa inyong tahanan ay mananatili lamang. Dahil po ako talaga ay taon-taon ko po talagang ginagawa ang halos lahat ng mga pampaswerte na mga dapat nating paghandaan bago sumapit ang bagong taon. At sa awa naman po ng Diyos ay naging okay naman ang aming pamumuhay. Ang sarap po talaga sa pakiramdam na paghandaan natin ang mga pampaswerte bago sumapit ang bagong taon. Kahit na nag-aaligaga tayo sa pagre-ready ng ating mga masasarap na pagkain, ay masaya pa rin sa pakiramdam na meron tayong ipagsasama-sama na mga pampaswerte sa pagsalubong ng bagong taon. Nakabubuting ilagay sa lamesa at itabi sa inyong prosperity bowl o kaya nakapagitna sa inyong mga espesyal na handa sa New Year ang mga tinukoy kong 5 masuswerteng halaman. Dapat sa maliliit lang na paso o sa mga flower base nakatanim ang mga ito para sa eksaktong espasyo para sa inyong hapagkainan kasama ang inyong masasarap na handa para makaakit lalo ng kasaganahan sa buong taon ng Year of the Wood Snake sa 2025. Kinakailangan din na meron kayong buong paniniwala at positibong pananaw sa buhay. Tandaan, ang lahat ng mga pampaswerteng ito ay mga gabay lamang na maaaring magdulot sa atin ng magandang kapalaran. Basta't may sipag at tiyaga, kasama ang mga pampaswerteng mga halaman na ito at pananampalataya sa ating Diyos, tiyak na maging masaya ang ating pamumuhay. Pagkatapos ng New Year, then sa January 2 ay maaari nyo nang ibalik ang inyong mga maswerteng halaman kung saang lugar man sila nararapat na nakasaad ayon sa ating Feng Shui.